Nadagdagan pa nga ang spoilers para sa paparating na Chapter 1095. At this time nga mukhang seryosong makikita na talaga natin itong flashback mula sa God Valley. Teka, ano ba itong mga bagong spoilers na to? Bali ito nga yung mga bagong impormasyon. Una yung title nga daw na itong paparating na chapter yung A World in Which It Is Better to Die Than to Live. Sa tingin ko nga konektado itong title na to sa ikalawang impormasyon sa spoilers. At ito nga yung patungkol kay Bartolomeo Kuma dahil sinasabi nga na magkakaroon daw tayo ng flashback patungkol sa kanya at sa kung paano daw namatay yung tatay niya. Sinasabi nga na yung tatay daw ni Kuma kabilang sa tinatawag na Buccaneer race. Itong race nga daw na to may halong giant. Bali yung nanay naman ni Kuma normal lang daw na tao. Pero yung tatay nga niya na kabilang sa Buccaneer race kakaiba. At itong race nga na to mukhang konektado sa Ancient Kingdom dahil sinasabi pa nga na alam daw ng tatay ni Kuma yung patungkol sa legend ng Sun God Nika. Pinapasa nga daw itong impormasyon na to sa lahi nila kada henerasyon. Meaning kung pinapahalagahan ng race na to yung impormasyon patungkol sa Sun God Nika malamang na isa itong race na to sa tumulong sa Ancient Kingdom na labanan ang 20 Kingdoms during Void Century. Since ganito nga rin yung senaryo ng mga fishman. Pinapasa-pasa nga rin nila yung impormasyon patungkol sa Poseidon at kay Joy Boy. At until now buhay pa nga rin itong pagpapasa-pasa nila ng impormasyon. Same as sa Kozuki Clan na ang pinapasa naman yung knowledge na makapagbasa ng mga poneglyphs. Bali itong bagong impormasyon nga na to sa spoilers mukhang masasagot na nga neto yung palaisipan sa nakita nating naging flashback ni Kuma nung time na pumasok si Bonnie sa memory niya. Dahil kung maaalala nyo nga sa nakita nating flashback ni Kuma may namataan tayo ng mga celestial dragons. Sa likod nga rin niya parang may nakalagay na marka ng celestial dragon. At sa huli nga sinabi ng batang Kuma na mas gugustuhin pa daw niyang mamatay kesa bumalik. So itong statement nga na to ng batang Kuma parang ito nga yung pinupunto ng title na itong paparating na chapter, which is yung A World in Which It Is Better to Die Than to Live. Since parang hirap na nga itong batang Kuma sa sitwasyon niya at mas gugustuhin niya pang mamatay. Anyway, may mga ginawa na nga tayong video patungkol dito. Kaya kung gusto nyo ngang i-check ilalagay ko na lang yung link sa comment section sa ibaba. So nabanggit ko nga sa mga video na yan na possible nga na itong pinangyarihan ng flashback ni Kuma posibleng nasa God Valley. Since sakto nga yung edad ni Kuma sa nangyari din sa God Valley incident, which is coincidentally nga sa paparating na chapter nabanggit din itong lugar na God Valley. Dahil ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers sinasabi nga na itong God Valley daw matatagpuan sa West Blue. 38 years ago nga daw sa God Valley may naganap na tournament. Bali itong tournament nga daw na to inorganize ng mga celestial dragons. Lahat nga daw ng race naglalaban-laban sa tournament na to. At nagaganap nga daw ito every 3 years. Kung saan yung lokasyon nga ng pinaglalabanan sa tournament na to kahit saan. Basta hindi nga lang daw sa affiliate ng world government. At 38 years ago nga daw saktong sa God Valley ginanap itong tournament na to. Ngayon kung sa oras nga na to ng tournament naganap rin yung God Valley incident it makes sense na nga ngayon kung bakit wala sa history itong mga pangyayari na to. Dahil as per Sengoku nga wala daw public records ang makakapagsabi sa naganap na God Valley incident. It makes sense na nga dahil yung kasamaan ng mga celestial dragons malalagay sa history kung isisiwalat nila yung nangyari sa God Valley incident. Since malalaman nga na may ginagawa silang ganitong klaseng tournament. Anyway, dahil na pag-uusapan na nga rin natin itong God Valley incident ang magiging tanong na nga ngayon ano kaya yung pakay ng Rax Pirates kung bakit sila napunta sa God Valley? Nandito ba sila para pigilan itong ginagawang tournament ng mga celestial dragons? Kung oo at mabuti pala ang pakay nila bakit naman nakipagkampihan si Garp kay Roger para pigilan sila? Diba kilala naman natin sila Garp at Roger na mabuti? Meaning may ibang pakay itong Rax Pirates kaya sila nasa God Valley, diba? So ano ba sa tingin nyo itong pakay ng Rax Pirates?
May idea ba kayo dito? Kung may idea nga kayo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba. Bale, ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers sinasabi nga na makikita daw natin yung batang version ni Saint Figarland Garling. Yung appearance nga daw niya similar kay Shanks ngayon. Iba nga lang daw yung hairstyle at wala siyang balbas. So nung una ko nga tong mabasa ang unang pumasok sa isip ko si Garp. Bakit? Dahil as we all know related nga itong si Garling sa God Valley. At kung kamukha nga niya si Shanks nung kabataan niya it makes sense na kung bakit laging gigil o laging galit na galit itong si Garp kay Shanks. Dahil sa tuwing makikita nga ni Garp si Luffy na isa ng pirata, lagi niyang sinisisi si Shanks na para bang ang laki ng galit niya dito. Hindi kaya galit si Garp kay Shanks dahil sa naaalala niya dito yung muka ng dati niyang nakaharap sa God Valley na si Garling. At speaking of Garling, sinasabi nga na sa nangyaring tournament daw ng God Valley, pinatay daw mismo ni Garling yung hari ng God Valley. At in fact, ang nirurut nga daw ng mga Celestial Dragons na magcha-champion sa tournament, etong si Garling. Bali, lilinawin ko lang guys sa mga unang translations nga, sinasabing si Garling daw mismo yung hari ng God Valley. Even itong Viz manga nga, ganito rin yung pagkakatranslate. Pero later on nga, iniba na ito. At pinalitan na dati daw champion itong si Garling sa God Valley. Meaning itong sinasabing tournament, indeed, si Garling nga yung nag-champion sa naganap na laban ng iba't ibang race sa God Valley. So interesting nga na malaman yung impormasyon na to. Dahil we assume na gaya ni Garling na nag-champion sa pa-tournament ng mga Celestial Dragons at naging isang Holy Knight, ang ibig sabihin lang neto, itong iba pang Holy Knight, possible na nag-champion din sa tournament na to ng mga Celestial Dragons. Anyway, sa part naman ng present time, makikita pa nga rin daw natin sa chapter na to si Gorosei Saturn. At ipapakita nga rin daw niya yung ilan sa kakayanan niya. At dahil nga sa nakita natin sa last chapter na sinaksak siya ni Bonnie, ang ibig sabihin lang neto si Bonnie ang pinakamalapit sa kanya. Meaning siya yung unang aatakihin neto. Pero papayag ba dyan si Sanji? Kaya possible na makikita rin natin na lumalaban si Sanji sa chapter na to. Sa part naman ng iba pang detalye, makakakilala nga daw tayo ng bagong karakter na babae. Ang pangalan nga daw neto Genie. Kasama nga daw ito ni Ivankov na makikita rin daw natin sa God Valley. Bali, tatalakayin na nga lang natin to sa mismong chapter review natin. Anyway, dito na nga nagtatapos itong maikling topic natin. So yun lang, peace! まあそう簡単に。俺が誰か？モンキー D ルフィ。海賊王になる男だ。